100 mga iba't ibang lahi ng koneho. Ito ang ipinasilip ngayong araw sa formal na pagbubukas ng Bugs Bunny Ranch, isang rabbit farm sa Osio Road, Irisan, Baguio City. Ang mga bisita, walang mapagsidlan ng tuwa at pagkamangha sa mga koneho. Ay, ang ganda po kasi naka-stress reliever. Actually, nawawala ang problema mo pag nakita mo. Alam mo, very, mahiwaga ang mga creation ng Panginoon. And one of them is, they call it gentle animals. Ang rabbit, ang ganda. Ngayon ako nakikita ng ganito. Natutuwa nga po ako. Bukod sa pagiging cute ng mga ito, mabuti rin daw ito sa kalusugan. Kasi po ang rabbit meat as food for us and it's healthy, mababa ang kanyang cholesterol and all. Mabilis lamang din paramihin lalo pat 30 araw lamang ang kailangang hintayin bago manganak ang isang koneho. Yung ganito lang, makakapag-produce ka na ng maraming meat from the rabbit. Ang tawag doon, lapan. Katunayan, noong kasagsagan ng pandemya na sinabayan pa ng bird flu at African swine fever, ang lapan o karne ng koneho ang nakitang alternatibong pamalit sa karne ng manok at baboy. Sa pagbubukas ng farm, ipinatikim sa mga bisita ang potaheng gawa sa rabbit. First time daw itong matikman ni Janet. Naimas no jay manok. Okay. Naimas mat nga talaga. Jay lang at siyempre ma-imagine mo nga jay rupanti rabbit nga kasla rupanti pusa kasday lang. Pero hindi pa dyan natatapos ang benepisyo ng pag-aalaga at pagpaparami ng rabbit. Maging kasi ang kanilang mga ihi at dumi, may pinaggagamitan rin. At the Climate Smart Agriculture Center, ang ginagawa namin is to collect yung kanilang manure and even yung ihi niya. And then, yun na rin ang ginagamit naming natural fertilizer for the crops. And rabbit is an herbivore, so nagtanim po kami ng sarili naming forages and then grasses. Ginagamit na rin namin yung manure and also the urine to help the plants to grow. So, nagsacycle po siyang gano'n. Dahil sa mga benepisyong ito, nakikita ng CEO ng Bugs Bunny Ranch na si Richard at ang kanyang mga kasamahan sa kooperatiba na maaari pang mapalakas ang industriya nito sa Benguet. Actually, ma'am, 2013 pa nag-aalaga na ako ng rabbit. Kaya medyo may idea na ako. So, nung dumating ako sa Baguio, napakaganda ng climate natin dito. So, nung nag-experiment ako ng rabbit, ibang klase siya pag nanganak. Meron kaming 10, 13, 15, 17. Ang rabbit, ang anak niya. Ang gusto lang namin, magiging available ang meat rabbit sa public market. Ibig sabihin ma'am, pagka-available na po yung rabbit sa public market, mura na siya. Kasing presyo na siya ng manok, 150 per kilo. Nais niya ring makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para makapagbigay ng kabuhayan sa mga residente ng bawat barangay sa Baguio sa pamamagitan ng mga produktong gawa sa rabbit. I-organize natin ng livelihood ng bawat barangay. Kasi wala kayong problema kung sino bibili ng rabbit, kahit dumami yan dyan, kami po ang kukuha ng rabbit na yon at ipapakatay namin. So ito yung pinaka-the best na livelihood na pwede namin i-offer. Kung sakali, hindi raw malabong makilala ang Baguio at Benguet bilang isa sa pinakamalaking supplier ng rabbit meat at rabbit products sa buong bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.